So dad, nag-viral yung isang mag-asawa na nag-aaway sa isang show dahil inireklamo ng mister na nanlalalaki daw yung kanyang misis. Lalaki na, foreigner? Yung dati mo yun, sabi ko, yung mga kachat mo. Ang tagal-tagal na nun. Ngayon naman, dahil dito, gusto daw siya tulungan ng show na kasuhan daw yung kanyang misis dahil sa kanyang mga adultery na ginagawa or siguro panlalalaki niya. At ang daming ebidensya na pinesenta daw yung lalaki dun sa show na maraming kachat yung kanyang misis na mga lalaki. Kaya dahil dito, maraming mga netizens ang nagsasabi na dapat hiwalayan na niya ang kanyang asawa. Ako, hiwalayan mo na yan. Mamimihasa yung babae makipag-chat sa mga lalaki at manlalalaki lang yan. Nag-e-enjoy yan sa panlalalaki niya. Huwag mo nang balikan yan. Ngangawayan sa'yo ng maraming beses. Kung mister, ipakulong mo na lang yan. Pakulong mo na lang yan. Pakulong na lang. Lalong-lalo na walang kwentang babaeng yan. Isa pa. Okay. Milky Ramirez, hoy kuya, umayos ka. Bakit di ka ba mabubuhay nang wala kang asawa? Martir. Kung kamag-anak lang kita, nako, may kalalagyan ka din sa akin. O yan, sir, ha? At dahil dito, gusto siyang tulungan ng show na kasuhan yung kanyang asawa pero tumanggi siya at gusto niya patawarin na lang siya ng kanyang asawa at magkabalikan na lang sila. Ma'am, kanina ko pa ito iniinggan nyo na magsampa ng kaso laban sa iyo dahil marami siyang hawak na ebidensya. Pero ayaw niya, talaga nagpupumilit siya na patawarin ka na raw niya. Give him one more chance. O, talaga ko ito. Ayaw mo na? Okay, sir. Ayaw na niya. At dahil dito, marami mga netizens na nagwala at nagsasabi na bakit napakabobo ng lalaking to at gusto pa niyang balikan yung asawa niya na huling-huli na daw. At dahil dito, Mrs. ayaw muna makipagbalikan sa kanya. At dahil dito, gusto siyang tulungan ng show at inaalok pa siya ng makeover at ng isang motor para maibalik ang kanyang self-confidence para lang iwan niya yung Mrs. niya. Ibilang kita ng 67,000 worth na motor. Iwanan mo na ito, kalimutan mo na ito. Maghanap ka ng bago. Iwan mo si Mrs. Ngayon naman, pagkatapos siya i-makeover, ang sabi ng show, di na ituloy yung pagbigay sa kanyang motor kasi nagdesisyon yung lalaki na makipagbalikan sa misis niya na pinatawad na rin siya. At dahil dito, marami na naman nagalit na netizen sa kanya na bakit daw siya ganun, di ba daw siya nag-iisip. At dahil dito, sabi ng show, okay, ganito na lang, bigyan na lang siya ng bahay at lupa, jeepney, o tsaka tricycle sidecar kung iiwan niya yung misis niya para makapagbagong buhay na siya. At tumanggi pa rin siya at gusto pa rin niya balikan yung kanyang misis. Motor, sasamahan ko ng sidecar. Misis o kabuhayan? Misis pa rin po, sir. Motor, sidecar, sasamahan ko ng isang saraw jeep. Pampasada. Ganun pa rin po, misis ko pa rin po. Ayaw mo talaga. Motor, jeep, 25,000. Asawa ko pa rin po. Ayaw mo talaga. Sandali lang. Ano ba talaga? Bahay at lupa. Misis ko pa rin po. Ito na last na talaga. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Tricycle, jeep, kasi nakita ko yung mga anak niya. Tricycle, jeep, 25,000. Patatawyan kita ng bahay sa probinsya. Last na to, pag-isipan mo. Misis ko pa rin po. Na nahuli na niya at in-expose pa niya sa show. Ngayon naman, nakikita ko kasi dito, ang kinaugalian ng isang tao, syempre, babalik-balikan niya. So, syempre, hindi natin masabi na mauulitin niya, pero yung chances na umulit yung isang tao sa kinaugalian niya, syempre, hindi siya malalayo dun. At syempre, lalo na sa kababaihan, hindi naman kasi ugali ng babae ang manlalaki. Hindi talaga sa nature nila. Base sa mga biological studies, hindi talaga nature ng isang babae na manlalaki. Kaya kapag naging isang lalakero ang isang babae, parang naging off behavior na to at malalang behavioral pattern na baka umulit. Ikaw, Dad, ano nakikita mo dito? Nakita naman natin na maraming netizen ang parang nangungutya at kinakantsawan na parang sinasabi na napakabobo naman niya, parang ang hina naman ng kanyang paninindigan bilang lalaki. Pero siguro unawain natin, no? Two sides of the coin kasi dito sinasabi natin. No? Yung one side, yung side ng lalaki. No? Kasi siguro may kasabihan, di ba? Ang pag-ibig daw, dalawa yan, either conditional or eternal. No? Kung ayaw iwanan yung asawa niya kahit na nagkakasala, nagkakamali, kasi eternal yung pagmamahal niya sa kanya. Ibig sabihin, walang kondisyon. So talagang mamahalin niya, nagkasala man o hindi. So maunawaan din natin yung kanyang pananaw. No? Pero on the other side of the coin, meron din tayong sinasabi na kinakailangan maging practical ka rin sa pag-iisip mo at maging objective ka. Ibig sabihin, kinakailangan as a human being, bilang isang lalaki, dapat nauunawaan mo rin kung ano yung patutungo ng buhay mo kung ikaw ay tumahak sa isang landas. Sa nakikita natin kasi, yung sa una na sinasabi nating eternal love, okay sana yan kung nagkamali lang yung babae. Pero kung ito'y kanyang kaugalian na, hindi na eternal love yun. Ito'y kabaliwan na, sinasabi nga nila, no? Which is practically true, no? Kasi kung nakikita mong maling-mali na talaga yung pag-uugali ng tao, nagkamali ka sa pagpili ng iyong kapartner, it's time for you to decide. Panahon na talagang dapat mag-cut ka na, no? Pangalawa, sinasabi nga nila yung being practical, yung sinasabi ng mga netizen, na bakit naman ganon? Siguro nga dahil sa tingin niya, wala siyang self-confidence. Ang pakababa ng self-confidence niya na makahanap siya ng iba na magmamahal sa kanya o mamahalin niya. Pero wag natin kakalimutan, may kasabihan nga, when a door closes, another door opens. So
So nakikita natin mga karanasan ng iba't ibang tao, kahit nasa sarili natin. Pag may nagsarang pintuan, kadalasan, pag ikaw may pananalig sa Panginoon, may magbubukas na mas magandang pintuan para sa iyo. Kaya dapat maging practical din tayo kasi okay magpatawad kung nagkamali. Pero kung ito'y ugali na at sinasadya na, hindi na pagpapatawad yun, medyo kabaliwan na yun. And also, may kasabihan nga, di ba? Ugali ng tao mahirap baguhin. Nababago pero mahirap baguhin. At titingnan mo rin, I think sinabi yata ng babae dito sa programang ito na ayaw na niya makipagbalikan. So what's the point na pipilitin mong bumalik sa isang taong ayaw na sa iyo? Kung ayaw na sa iyo, kinakailangan ipanalangin mo na magkaroon ka ng katatagan ng kalooban para sa ganon, tumalikod ka na rin at lumakad ka na ng iyong sariling landas. No? Kasi mayroong mga pagkakataon na there are times in life when you have to say goodbye and you have to do it properly, di ba? So ito lang yung mga ipapayo na sa mga kababayan natin. Ano? Siyempre mahirap manghusga ng kapwa dahil hindi naman natin nauunawaan kung ano talaga yung relasyon nila at ano yung nararamdaman ng lalaki. Pero in general, ang masasabi lang natin, number one, kinakailangan marunong din kayong maging objective. No? Hindi masama magpatawad, pero tingnan nyo rin kung may patutunguhan pa yung relasyon ninyo. Kasi pag yung ugali hindi na maayos at talagang yun ay ugali ng tao, para mo na rin sinabi na pupukpukin mo na yung sarili mong martilyo habang tumatanda ka, which is not good for you as a human being because ginawa ka ng Diyos para magmahal, tama. Pero ginawa ka rin ng Diyos na magkaroon ng kinabukasan. At tandaan mo na ang kinabukasan mo para magkaroon ka ng dapat na mahalin at may mga magmamahal din sa inyo maayos. So, ang nakikita ko dito, dapat meron tayong mga preventive solutions. Dapat bago ka ikasal sa isang tao, dapat ina-analyze mo na kung yung mga red flags ay nag-i-exist sa kanya bago mo siya pakasalan. Kasi syempre, kung nandun na yung mga red flags at pinilit mo i-ignore kasi iniisip mo hindi ka makakuha ng iba pa babae, dun ka magkakaproblema. So anyway, yun yung mga lessons to learn natin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang yung coach ng bayan. Ako naman si Michael Sa, yung dad ng bayan.